So, that's your plan, ha? Nakahalokip-kip niyang tanong. You'll run away again? Nabitawan nito ang sandok at gulantang na lumingon sa kanya. Alex, paano ka nakapasok? Umigting ang panga niya at baliwalang kinulong ito sa lababo, gamit ang mga braso niya. Napatras pa ito at hindi makatingin sa kanya. Hindi niya nagustuhan ang mga narinig niya at wala siyang balak na hayaan itong tumakbo muli sa kanya. Do you really think you can escape this time? Malamig niyang tanong. Malit itong suminghap. Gagawin ko ang gusto ko. Hindi mo ako mapipigilan. Nililigtas ko lang ang anak ko. From what? From me? Seriously? Mahina ngunit gigil niyang tanong. Mas lalo itong umiwas ang tingin, kaya't namuo ang galit niya. Sigurado siyang hindi magbabago ang isip nito. Sa pagkakatanda niya, ito ang may kasalanan sa kanya, pero mukhang siya pa ang may atraso dito kung magalit ito. Nagtagi sa mga bagang niya at mas siniksik ito sa lababo. Pinangsangga na nga nito ang kamay sa kanya. Umingit ito at pilit siyang tinulak, ngunit hindi siya natinag. Bagkus hinawakan niya pa ito sa bewang. Lumayo ka nga! You just signed a contract, Mrs. Montenegro. Do you really think you can get away from me that easily? Diin niya ang hawak sa bewang nito, kaya't matalim siya nitong tiningnan, ngunit wala siyang pakialam. You can never run away from me. And if I need to get you pregnant again, to stop you from running, then I will. Kambal pa para siguradong wala kang takas. Mading bulong niya sa tainga nito na malakas nitong kinasinghap. At nung sinubukan niya itong itulak, ay mabilis niyang binaba ang mga labi sa leg nito at binigyan niya ng mading halik, na sigurado siyang magmamarka. Alex! Protesta pa nito ngunit hindi siya tumigil. Amethyst point of view. Marahas na paghinga at pagtitimpi ang ginawa niya matapos matitigan sa salamin ang namumulang marka. Kakainis talaga siya. Inis niyang bulong at pilit tinakpan ng concealer yon. Kung hindi niya itatago, tiyak na pagpepiestahan siya ng mga tauhan niya sa restaurant. Mabuting at naitulak niya si Alex kagabi. Muntik niya pang masampal kaya lang ay kinabahan siyang baka malala pang gawin ito. Naramdaman din yata nitong nagalit siya, kaya't hindi ito nagpumilit na magstay doon. Aba, tatakpan niya talaga ng una ng mukha nito kapag lumagpas pa ito sa linya. Huminga siya ng malalim at inayos ang suot niyang hapit na itim na dress. Pinili niya rin ang 4 inches gold sandals niya. Pagbaba niya, wala na sa sala si Cassie, pero paglabas sa bahay, ay rinig niya na nandun ito. Napaira pa siya matapos makitang nandun din si Alex at kausap si Cassie. Ikaw na po maghahatid sundo sa akin sa school? We can buy ice cream and play in the park after that. Sounds nice? Tinaas baba pa nito ang kilay kay Cassie. Sounds fun, pero bawal po ako mapagod, magagalit si Mama. Quiet lang po kayo Bulong pa nito kay Alex na narinig naman niya. Cassie, mahinaw niyang tawag dito. Namimilog pa ang mga mata nitong humarap. Ama, wala ko sinabi. Depensa agad nito. Maliit siyang nanguso at baliwalang binuhat ito. It's fine, baby. Susunduin kita mamaya. Pagpapakalma niya pa rito at hindi pinansin si Alex. Pero si Kuya Bodyguard daw pong susundo. Malungkot nitong sambit. Hindi niya gusto ang paglungkot nito. Huwag mo sabihing nakuha na ni Alex ang loob nito sa loob lang ng isang araw. O baka dahil sa lukso ng dugo. Ayaw mo akong sumundo sa'yo? Shucks! Sigaw pa niya matapos matapilok. Kung hindi lang sinalo ang bewang niya, ay baka pareho silang sumubsob sa lupa ni Cassie. Careful! Madiin at may halong galit na bulong ni Alex sa tainga niya. Nahigit niya ang hininga noong tulungan siya nitong tumayo na maayos. Pinirmi pa nito ang bewang niya bago walang sabi-sabing kinuha si Cassie sa mga bisig niya. Matalim siya nitong tiningnan kaya naitikom niya ang bibig. Ayaw po ni Mama sa inyo, Kuya. Inosenteng pigil pa ni Cassie dito noong maglakad dito at sa sasakyan nito ang tungo. Nangiwi siya. Tiyak na galit na naman ito. Trust me, ingatan kita, little miss. Siya naman ang nanggit-ngit. Ayaw niyang isiping may kompetisyon sa kanilang dalawa, pero yun ang nararamdaman niya. Binabalak pa yata nitong magmukha siyang masama sa mismong anak niya.
Kinuyom niya ang kamao, ngunit napakurap din nung lingunin siya nito. Do you prefer to go on your own or... Hindi niya pinatapos ang sinasabi nito at agad nang marcha palapit dito. Bahagya niya itong tinulak na kinagulat pa ng anak niya. Pilit na lang siyang ngumiti kay Cassie. Tabi tayo, baby. Agad itong umusog at hinintay siyang makaupo. Kinandong niya rin ito at hindi pinansin si Alex. Umiwas nga rin siya ng tingin nung ayusin nito ang seatbelt nilang mag-ina. Binalikan din nito ang bag ni Cassie sa gate at nilagay sa backseat bago umikot sa driver's seat. Pinanatili niya ang tingin sa bintana at hinayaan si Cassie na kausapin ito. Ayaw naman makipaglaro ng mga kaklase ko sa akin minsan, kuya. Kwento pa nito na nagpasikip sa puso niya. Why is that? Ramdam niya ang pag-aalala sa boses ni Alex. Because I'm weak. Mabilis pong mapagod. Nagyuko pa si Cassie. Baby, don't say that. Mabilis niyang salo dito. Napalabi ito at tingin niya ay paiyak na. Kaya't mabilis niyang niyakap at pinupog ng halik. You're strong, okay? We can play too. Nandyan din si Tita Maggie mo para makipaglaro. Kumbinsi niya rito na kahit siya ay hindi makumbinsi. Gusto niya kasing maranasan pa rin ito ang pagiging bata. Kaya lang hindi pwedeng sumubra ito sa pagod. Gusto mo bang lumipat ng school? Mabilis niyang naibaling ang tingin kay Alex. Matapos itong itanong yun. Diretso ang tingin nito sa daan at namumuti ang mga kamay na nakahawak sa manibela. Idagdag pa ang bahagyang pag-igting ng panga nito. Napalunok siya, tiyak na galit ito. At hindi siya nagkamali. Matapos nilang ihatid si Cassie ay binalik nito ang usapan. Ipapabantay ko siya kay Daniel. Baka nabubuli siya nang hindi mo alam. Hindi nabubuli ang anak ko. Hindi niya rin kailangan lumipat ng eskwela. Mind your own business, Alex. Wala ka pang alam sa pagiging magulang. Ano ba? Muntik na siyang sumubsob sa dashboard sa biglang preno nito. Inayos niya ang nagulong buhok at hinarap ito. Matalim na ang tingin nito. Idagdag pa ang mahigpit nitong hawak sa manibela. I'm still her father. I have all the rights to decide for her. I have money. I can even buy her school. At sa tingin mo pagiging ama yun? Huwag mo nga gawing spoiled brat ang anak ko. Isa pa, bago ka magpakama dyan, tapusin mo muna ang relasyon mo kay Shaina. Inis niyang sabi. Nagsalubong ang mga kilay nito. And where do you think you're going? We're still talking. May hinahon na paalala nito pero wala siyang pakialam. Inis niyang pilit binuksan ang pinto ngunit nilak nito yun. Inis niya tuloy itong nilingon. Open the door, Alex! Imbis na matakot, maliit itong umusok. Wala akong idea na mas maganda ka kapag nananakot ka. Namilog ang mga mata niya. Kukulo na naman yata ang dugo niya lalo na nung tumitig ito sa leeg niya. Nasaan yung love mark ko? Painosenteng tanong pa nito. Inis siyang umirap. Love mark mo mukha mo. Marahas itong huminga, kaya't humalukip-kip siya. Wala naman siyang magagawa kahit sipain niya pa ang pinto ng sasakyan nito. Sasabihin ko na mamaya kay Cassie na akong tatay niya. Mahinahong sambit nito, pero agresibong tingin ang ganti niya. Ayoko. Why? At the end of the day, I'm still her father. Huwag mo sabihin, iniisip mo pa rin tumakas. Tumaas pa ang kilay nito sa kanya bago pa andarin muli ang sasakyan. Naitikom niya ang bibig. Ganun sana ang plano niya, pero naloko nito. Ngayon naman ay ang hirap nitong itaboy. Don't you even dare to run away. Baka parusahan kita at alam mo naman kung paano ako magparusa. Tinapunan pa nito ng tingin ang mga hita niyang nahantad sa pagtaas ng dress na suot niya. Inis niyang tinakpan yon gamit ang bag niya at inirapan ito. Hindi na lang siya kumibo kahit pa nagwawala ang kalooban niya. Pagdating pa sa restaurant niya, agad niyang binuksan ang pinto. Call me baby, susunduin kita mamaya. Malakas niyang sinara ang pinto at lakad-takbong pumasok sa restaurant niya. Naririndi siya rito. Kung bakit ba naman kasi nagtagpo pa sila? Buong araw tuloy siyang wala sa mood. Hindi rin siya makausap ng maayos. Nung hindi niya makayanan, humingi siya ng alak kay Maggie. Bakit naman kasi hindi mo na lang siya tanggapin at ipakilala na agad kay Cassie? Ay naku, gusto mo pa yatang mamroblema. Sermon pa nito. Pagak siyang natawa. Sila pa ni Shaina. Alam ng buong bansa na siya ang boyfriend ni Shaina. Paano siya ipagmamalaki ni Cassie bilang ama niya kung may karelasyon siyang iba?
Saka baka lukuhin pa si Cassie ng mga kaklase niya. Yun naman talaga ang inaalala niya. Sigurado siyang may mga manghuhusga na naman. At baka pati ang anak niya mapagdiskitahan. Wala ba siyang balak na hiwalayan yun? Tanong muli ni Maggie. Hindi niya sinabi, baka wala siyang plano. Mapait niyang sagot. Gusto na nga rin niyang i-request dito na ibalik na ang kapatid niya. Pero ayaw niyang gamitin din ito si Rafi bilang pang-blackmail. Hindi na rin niya hinintay na sunduin ito. Nag-tricycle na lang siya at nagpahatid sa daycare school. Agad ngang napatayo ng tuwid si Daniel nung makita siya. Ma'am, on the way pa lang si Sir Alex. Ako na lang maghahatid sa inyo sa bahay. Tinaas niya ang kanyang palad na kinatigil nito. Mali. Siya pala ay ngumiti dito. Wag na, pakisabi na lang sa amo mo na huwag na siyang tumuloy dito. Isa pa, wag na rin kayo magantay dito. Ayoko makita kayo ni Cassie at magtanong pa kung bakit siya binabantayan. Prangkang paliwanag niya. Noted po, ma'am. Tumango na lang siya at hinintay si Cassie. Kita niya ang paglinga nito sa paligid kahit noong pasakay na sila sa tricycle. Hindi naman ito nagtanong kaya hinayaan na niya. Pero pagkarating sa bahay, pareho pa silang nagulantang na mag-ina. Nasa tapat lang naman ng pinto si Alex katabi ang dalawang malaking luggage nito. Kuya, dito ka po titira? Masiglang tanong pa dito ni Cassie, samantalang siya ay hindi maipinta ang mukha. Yes, little miss. Bakit po? So we can play? Di ba gusto mo ng kalaro? Napanguso pa si Cassie. Di ba po bawal ang bodyguard sa loob? Pareho pa siyang nilingon ng dalawa pagkatanong doon ni Cassie. Tumiimbagang siya at lumapit. Hinila niya sa siko si Alex at dinala sa likod bahay. Ano na naman to? Nagtitimping tanong niya. Namulsa ito at sumandal sa pader. I thought we already talk about this, remember? Umaga at gabi ang gusto kong oras para makasama ang anak ko. Hindi pwede! Isa pa, gusto niya ng kalaro. Ang tanda mo na para makipaglaro sa bata. Right. Kaya gagawin ko na lang siya ng kalaro. Umangat pa ang gilid ng labi nito. Ano? Umayos ito ng tayo at nakuha pang ayusin ang buhok niya. At nilagay pa ang takas niyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Tuluyan ding sinakop ng malaking palad nito ang panga niya bago tinapat ang bibig sa kanyang tainga. Ang ibig kong sabihin, bibigyan ko siya ng kalaro. Sa sobrang kaba niya ay malakas niya itong tinulak at patakbong pumasok sa bahay niya. Hindi na rin niya nilakang pinto. Kahit naman pigilan niya ito ay makakapasok pa rin ito. Masamang titig na lang ang binigay niya sa mga maleta nito. Pero mas nagulantang siya nang sumunod pang ihatid ang working table nito at ibang papeles. Aba naman, kulang na lang ay buong mansyon nito ang ilipat sa bahay niya. Tuwang-tuwa si Cassie samantalang siya ay nagngingit-ngit sa inis. Kung sana lang, madali lang itong pakisamahan kaso hindi eh. Where's your room? Sinadya pa siya nito sa kusina dahil ayaw niya itong kausapin talaga. Umismid siya. Ngunit hindi mapigilang mapasulyap sa katawan nito. Wala itong suot na pang-itaas. Tanging jeans ang suot. Kumikinang pa ang pawis nito sa balikat na natatamaan ng liwanag ng ilaw. Wala sa sarili tuloy na dumako ang tingin niya sa hulmadong tiyan nito. Pababa sa vilay nito kung saan kita pa ang mamahaling brand ng suot nito. Itaas mo yung paningin mo. Kung ayaw mo, may gawin ako. Shut up! Mahinang angil niya at taas noong nilagpasan nito. Nag-init ang mga pisngi niya at tahimik na pinagalitan ng sarili. Hindi talaga magandang idea ang nasa loob ito ng bahay niya. Nagdadabog siyang umakyat sa hagdan. Ramdam niyang sumunod ito. Doon ka na lang kaya sa maid's quarter. Inis niya pang sabi dito. Wala kang maid's quarter. Hindi ka pwede sa kwarto ko o sa kwarto ni Cassie. Sa guest room ka na lang sa dulo. Tinuro niya pa ang dulong kwarto sa ikalawang palapag. Sinundan nito ng tingin ang kamay niya. Nangunot ang noo at humalukip-kip. Saan ang kwarto mo? Imbis ay tanong nito. Hindi ka pwede dun, Alex. Gigil niya ring hinila ang braso nito nung buksan nito ang pinto ng mga kwarto. 4 lang naman yun, pero ayaw niya itong makasama sa isang kwarto. Mabilis niyang pinangharang ang katawan nung akmang bubuksan na nito ang nasa unahang kwarto. Please, dun ka na lang sa dulong kwarto. Kung iniisip mong papayag ako sa'yo may mangyari ulit sa atin, sorry pero malabong mangyari yan.
Pagdidiin niya, lalo't hindi niya nagustuhan ang balak nitong bigyan ng kapatid si Cassie. Umigting ang panga nito. Napasinghap pa siya nung isandal nito ang braso sa pinto. Dinukwang pa nito ang ulo kaya tumama sa kanya ang mainit at mabangong hininga nito. I'm not gonna force you nor ask for it. You will beg for it, Amethyst. You will beg. Hinding-hindi kita gagalawin, don't worry. Unless ikaw ang magsabi sa akin. Bulong pa nito bago kurutin ang ilong niya, kaya't hinampas niya ang kamay nito. Ngumisi lang ito tumayos ang tayo. Brave yourself, miss. Maglock ka ng pinto at baka gapangin kita sa gabi. Asar pa nito bago dumiretso sa dulong kwarto. Walang ingay siyang sumigaw at inambahan pa ito ng suntok sa ere. Pero mabilis din naman siyang pumasok sa kwarto nang lumingon nito. Mabilis niya yung nilak at sumandal doon. Sigurado siyang araw-araw siyang maiinis at hindi na siya magtataka kung tatanda siya ng maaga. Hindi naman siya mag-e-effort para dito, pero mukhang hindi na kailangan dahil noong mga sumunod na araw ay paggising niya may almusal na. Nauuna na rin itong hinahatid si Cassie sa eskwela. Pinipilit din itong ihatid siya ngunit hindi siya pumapayag. Nilalayo niya talaga ang sarili dito. Nilalagpasan nga niya ito at iniisip na wala ito sa bahay niya. Total gusto lang naman itong makipag-close kay Cassie. Hahayaan na niya. Pero hindi po kita daddy, kuya. Dapat daddy ko lang ang tatawagin kong daddy. Dinig niyang sagot dito ni Cassie noong datnan niya ang mga ito sa kusina. Nakatalikod si Alex at nagluluto ng pancake habang si Cassie ay kumakain na. Sumandal pa tuloy siya sa pader para lang marinig ang usapan ng dalawa. Why not? I can be your father for the meantime, little miss. Pilit pa ni Alex. Tingin niya ay gusto nitong magpatawag na daddy. Lalo't kuya lang ang tawag dito ni Cassie. Hindi niya nga alam kung matatawa siya o maaawa dito. Halata namang sabik itong matawag na daddy. Ha? Pero unfair po yun sa daddy ko. Kapag bumalik na si daddy ko, siya lang ang tatawagin kong daddy. Sagot pa nito. Kita niyang napatigil si Alex sa pagluluto. Kinabahan siyang baka bigla itong umamin kay Cassie, kaya malakas siyang tumikhim. Go upstairs, baby. Take a bath. Utos pa niya kay Cassie na namimilog ang mga mata sa kanya. Mama! Hindi mo na ako hahatid at sinusundo sa school. Imbis ay tampo nito. Nakagat niya ang ibabang labi. Mabilis pa siyang napasulyap kay Alex na nakahalokip-kip at marinang titig. Agad niya tuloy nilapitan si Cassie at pinantayan ng tangkad. Ayaw mo na ba kay Kuya Bodyguard mo? Tiin pa niya para lalong mainis si Alex. Okay lang pero namimiss na kita, mama. Napalabi pa ito. Para namang kinain siya ng konsensya. Sa sobrang pag-iwas niya kasi kay Alex, pati anak niya naiwasan na niya. Paano naman kasi? Lagi magkasamang dalawa. Napabuntong hininga siya at hinalikan sa noo si Cassie. Sorry baby ha. Susunduin kita mamaya, okay? Mabilis itong yumakap sa kanya at tumango. Isang malutong na halik pa ang binigay nito sa pisngi niya bago lumabas sa kusina. Noong wala na si Cassie ay taas kilay niyang hinarap si Alex. Pero mukhang mas galit ito. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit para sa akin kapag tinatawag ako ni Cassie na kuya instead of daddy? Malamig na tanong nito. Hindi siya natinag. Kasalanan naman nito. Kung agad silang hinanap at hindi na girlfriend, edi sana masaya silang tatlo, di ba? At sino naman ang hinihintay niyang lalaki? Sinong daddy ang pinapakilala mo sa kanya? Iritadong dagdag na tanong pa nito. Hindi siya umimik kundi nanliit lang ang tingin dito. Wala naman siyang pinakilala kay Cassie o baka si Raven ang tinutukoy ng anak niya? Pero ilang beses lang nitong nakita ni Cassie. You should let her know, sooner. Malapit ang family day nila. I want to be with her as her father. And not as bodyguard. Pagdedeman pa nito bago siya iwan sa kusina. Napasandal siya sa mesa at nasabunot ang buhok niya. Pine-pressure siya nito samantalang hindi naman ito mahiwalayan ng girlfriend nito. Hindi na siya kumibo nung ihatid nito sa eskwela si Cassie. Pinaalala pa ng anak niya ang pagsundo dito bago sumakay sa sasakyan ni Alex. Himalangang hindi pa nito tinatakbo ang anak niya bilang ganti sa kanya. Napapagod na siya sa totoo lang. Ang dali lang naman sana kung wala lang si Shiny sa buhay nito. Isa pang inaalala niya,
Baka makalaya si Angelica at siyang gantihan. Ayaw naman niyang mapahamak ang anak niya. Pinilit niya makapagtrabaho ng maayos kahit madami siyang iniisip. Nakaligtaan na nga niya ang oras. Nangunot pa ang noon niya matapos mag-ring ang cellphone niya at unknown number ang nasa screen. Wala sa mood niya yung sinagot. May hinuha na siya kung sino. Nasa bahay na ba kayo? Malumanay na tanong ni Alex sa kabilang linya. Hindi niya pa maintindihan yon, ngunit nung madako ang tingin niya sa orasan, mabilis siyang napatayo. Kain tayo sa labas. Let's check the amusement park nearby. Dagdag pa nito, ngunit naunahan na siya ng pagpapanik niya. Matapos maalalang siya dapat ang susundo sa anak niya. Mamaya na, nakalimutan ko sunduin si Cassie. Kinakabahang pag-amin niya. Napamura pa ito, ngunit agad niyang pinatay ang tawag at patakbong lumabas ng restaurant. Tinawag siya ni Maggie, ngunit hindi niya pinansin. Nagmamadali pa siyang nagmaneho. Taranta pang bumaba ng sasakyan nung makarating. Kumakalabog ang puso niya. Nawala sa isip niya ang oras. Halos magkandapa-dapa na siya papasok. Hindi siya makahinga ng maayos at muntik nang mahulog ang puso niya pagkakita kay Cassie sa waiting shed. Umaalog ang mga balikat nito, kaya lalo siyang naalarma. Cassie! Nag-angat ito ng tingin. Literal na napaluhod siya sa harap nito matapos makita ang basang pisngi nito. Hindi lang yun, nanlumo rin siya sa mga galos nito sa pisngi at leeg. Mama! Sumisinghap sa pagtawag nito. Pakiramdam niyang gumuho ang mundo niya nung nagpatuloy ang paghahabol nito ng hininga. Nangilid ang luha niya at nanlamig. Ito ang pinakaayaw niyang mangyari sa lahat. Calm down, baby, okay? Pagpapakalma niya pa rito, kahit pa siya mismo ay kinakabahan sa nangyayari dito. Mama, uwi na tayo, mama. Hinihingal nitong sambit. Literal na kumalabog ang puso niya sa takot nung magkulay ubi ang mukha nito at hindi malaman kung paano ito bubuhatin. Cassie! Malakas niyang sigaw nung pumikit ito. Tuluyan siyang napahikbi at pilit itong binuhat. Ngunit may mga matitipunong brasong naunang bumuhat dito. Open the car door, Amethyst! Galit pa nitong utos sa kanya kaya't nataranta siyang tumakbo sa kotse nito. Ano nga kaya ang nangyayari kay Baby Cassie? Kailan naman kaya aaminin ni Amethyst na si Alex ang tunay nitong ama?